hanggang 4 na senador daw ang nakikita ni Tito Sen na maaaring pumalit kay Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman. So ngayon ito, pakinggan po natin. You know, Senator Lacson is frustrated. Ah, He's not stressed. Sanay sa stress yun eh. Yeah, pero ang nakikita niya, frustrated because nag-hearing siya, may umaangal. Bakit nag-hearing? Pag hindi siya nag-hearing, may umaangal. Ba't hindi nag-hearing? Ano ba talaga? Dismayado rin si Senate President Vicente Sotto III sa mga nangyayari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects. Kasunod ito ng paghahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng plano niyang pagbibitiw sa pwesto bilang chairperson ng komite. Aniya, may mga bagay na hindi naman dapat pinag-uusapan sa pagdinig, ngunit naisisingit pa rin. Naniniwala si SP Sotto na maayos sa pamamalakad ni Senador Ping Lacson sa mga hearing ng komite. Katunayan, karamihan sa mga miyembro ng majority bloc ay nais manatili si Senator Lacson bilang committee chairman. Gayunman, susuportahan anya ni Sotto ang anumang magiging desisyon ni Lacson. kasi sa totoo lang mga kababayan, mahirap po talaga na makahanap pa ng katulad ni Senator Ping Lacson mga kababayan na talagang handang tindigan yung Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema nga lang, nakakalungkot mang sabihin at isipin, kung kailan malapit na nga sa exciting part, doon pa siya nagpasya na magbitiw sa kanyang pwesto. Kasi kung ako lang talaga yung katulad po niya at hawak ko yung committee na yon, wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kasama ko. Ang mahalaga, matapos ko yung nasimulan ko na investigasyon. Anyway, ituloy pa natin. Other than Senator Lacson, there are about 3 or 4 members of the Senate who I think would be able to handle it also. But mahirap sundan din yung footsteps ni Senator Lacson. Kung magbabago man ang liderato ng komite, sinabi ni Senador Sotto na ipauubayan na niya ang desisyon sa magiging bagong committee chair kung sino ang mga dapat imbitahing resource person sa susunod na pagdinig. Ngunit binigyan din nito ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects. Siyempre, kung ano yung mga dapat maipadala na namin. Meron kami mga nakuha na marami ng informasyon na nakuha Ang importante dito, ipadala ito sa ICI and the DOJ so that they continue with, it can aid them in their the performance of their mandates. Malaking tulong yun, palagay ko, sa kanila. Hindi kinumpirma ni Senate President Tito Sotto kung pinal na ang desisyon ni Senador Ping Lacson sa pagbibitiw nito bilang chair. Pero may lumabas kasi na balita mga kababayan na natanggap na po ni Tito Sen yung resignation mga kababayan ni Senator Ping Lacson as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So ibig sabihin, talagang desidido na magbitiw sa pwesto etong si Senator Ping Lacson. Pero gaya nga po mga kababayan ng sinabi dito ni Tito Sen, meron po mga kasamahan kasi etong si Senator Ping Lacson ang talagang umaapila pa na sana mga kababayan, wag magbitiw sa pwesto etong si Senator Ping Lacson kasi nga, talagang napakaganda po ng kanyang nasimulan bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At since maganda yung nasimulan po niya, dapat tapusin po niya. So ngayon, ayon po dito sa 1PH, sabi po dito mga kababayan, apila ni Pangilinan kay Lacson. Umapila si Senator Kiko Pangilinan kay Senator Ping Lacson na muling pag-isipan ang kanyang desisyon na magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Pangilinan, eto na mga kababayan naresolba at naipaliwanag na ni Lacson ang ilang isyong ikinadismaya ng ilan sa mga kasamahan nila sa majority bloc sa caucus noong October 1. Wala rin aniyang senador mula sa majority ang humihiling ng kanyang pagpapalit mga kababayan o pag-alis po niya. So ngayon kung iisipin po natin mga kababayan, kung titingnan po natin, ano po ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson? May mga naririnig daw po siya at pakiramdam niya gusto na po siyang paalisin sa kanyang pwesto bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung hindi na daw po masaya yung mga kasama niya sa kanyang sa tinatakbo ng kanyang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee,
mas maganda daw po mag-step down na lamang po siya. So ngayon, para sa akin, mga kababayan, in my personal opinion, gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit, bakit matatakot si Senator Ping Lacson, ang nasa likod po niya, ang mamamayang Pilipino. Ang libu-libong mamamayang Pilipino na talagang naniniwala at sumusubaybay sa ginagawa po nilang investigasyon. Anyway, ituloy pa po natin mga kababayan dito. Tanggalin muna natin to. Yan. Person ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit inaasahan na mag-aanunsyo siya ng kanyang pasya sa susunod na sesyon ng plenaryo sa Biyernes. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasi isipin nyo mga kababayan naandun na tayo sa exciting part. Konti na lang. Pagka napatunayan kung sino talaga yung mga sangkot at mga lalabas pa mga pangalan dito, talagang unti-unti na nating makukuha yung proseso na dapat managot. Ito po mga ito, lalo na ng presidente mga kababayan, walang sasantuhin. At mismong tinitiyak ni PBBM na walang secret cause sa flood control probe mga kababayan. Ibig sabihin, walang itatago. Ano po patungkol po dito sa investigasyon na ginagawa patungkol po sa maanumalyang flood control. Kasi nga, kung titingnan nyo, di ba nagsalita si Magalong ng mga nakaraang araw na parang tinago daw yung mga ebidensya mga kababayan at parang ayaw ipakita sa publiko. So ngayon, maliwanag naman po ang sinasabi ni PBBM na tinitiyak po niya sa publiko na wala pong sasantuhin dito. Ibig sabihin, kung walang sasantuhin kahit kamag-anak niya, kaibigan niya, kapatid niya, or di kaya naman mga kababayan kaalyado po niya basta sangkot, kailangan managot. At wala pong itatago sa publiko. So ngayon pakinggan po natin itong nakita po nating balita. Galing po dito sa Billionario News Channel, i-play na po natin. Sa paglalim pa ng investigasyon, dumarami ang nakakalagkad sa flood control scandal. Pero hindi nagbabago ang posisyon ni PBBM, no sacred cow sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nasa bakuran na ng malalaking pangalan ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects at wala raw pakialam ang Pangulo kahit pa masagasaan ng kanyang mga kaalyado. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Sa pinakabagong episode ng kanyang podcast, ayaw daw ng Pangulo na maging isa sa mga leader na walang aksyon pagdating sa korupsyon. Ayon kay PBBM, hindi rason ang limitadong termino para hindi panagutin ang mga salarin sa malawakang anomalya ng budget insertions. Grabe, no? Hindi rin daw sapat ang pagbibitiw nila sa pwesto. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with Eto mga kababayan siguro ito na rin yung sagot ng presidente dun sa mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Yung snap election, maliwanag naman po. Sinasabi ni PBBM na hindi po rason, hindi dahilan yung pagbibitiw sa pwesto, kailangan talaga may managot po dito. Anyway, tuloy natin. that? I can't live with it. Noong nakaraang linggo, nagbitiw bilang ako Bicol Party List Representative si Zaldico, ang isa sa mga nasa sentro ng flood control scandal. Samantala, muling lumutang sa podcast ng pagkakatanggal ng LGU Acceptance Certification sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay PBBM, hindi raw niya malaman kung bakit ito tinanggal ng dating administrasyon. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Ang LGU acceptance rule ay isang safeguard pagdating sa government transactions. Bago mo bayaran ng isang contractor, kailangan mo nang pumasa ng proyekto sa inspection ng LGU. Nakasaad din kasi sa guidelines ng Commission on Audit na sakalang babayaran ng contractor kapag 100% accomplished ang proyekto. Ayon sa Pangulo, Kaya pala mga kababayan ngayon, naiiba yung proseso. Ang kailangan muna, di ba kung mapapansin po ninyo, kailangan muna bayad bago gawa. Kailangan muna na hawak na yung budget bago simulan yung proyekto. Kaya nga po mabilis na nakakatay yung mga budget mga kababayan. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na halimbawa ang budget ng isang tulay, 100 million. Pagdating sa contractor, minsan 30 million na lang. Tapos minsan, kung masyadong gahaman, yung contractor, 15 million na lang
yung ipagpapagawa ng tulay at sasabihin na nagastos doon nasa 100 million pesos. So ngayon, hindi po nasusuri yan ng LGU kasi nga tinanggalan mga kababayan ng karapatan na magsuri ang LGU sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon nga naman, kung iisipin po natin, kung nung panahon mga kababayan ni Pinoy bago bayaran yung isang proyekto, sinisigurado muna ng LGU na tapos na talaga. Na tama talaga yung proyekto, matibay talaga at ayos yung pagkakagawa. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kung makikita ninyo, minsan yung congressman na nga at saka yung senator ang nagiging contractor pa mga kababayan. At the same time, meron sila mga kasabwat na contractor kasi nga, ang nangyayari, ibinababa na lang yung pondo, yung budget doon. Tapos ang gagawin ni contractor, ipapagawa yung proyekto, kahit palpak yung proyekto, basta sinabi niyang completed, yun na yun. Diba yun na yun? At hindi na masusuri yan ng LGU kasi tinanggalan nga sila ng karapatan na suriin yung proyekto mga kababayan. Anyway, ituloy natin. Hindi talaga pwedeng madaliin ang investigasyon sa malaking anomalya gaya nito dahil ang pagtuturuan ng pangalan ay political strategy umano na nakakapagpatagal ng proseso sa pagpapanagot sa mga nasa likod nito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan. Mga kababayan, so maliwanag naman po dito na bukod po dun sa sinasabi ni Tito Sen na na-prostrate daw itong si Senator Ping Lacson kaya daw po siguro nagbitiw sa pwesto bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakakapanghinayang lang kasi malapit na nga tayo sa exciting part at maliwanag naman na hindi lang taong bayan ang nasa likod ni Senator Ping Lacson, kung hindi maging ang adikain ng presidente na lahat dapat ay managot mga kababayan. Ano po, at maliwanag din naman na sinasabi ni PBBM na wala po siyang sasantuhin dito po sa issue pong ito. So ngayon, since nagbitaw mga kababayan sa pwesto, eto pong si Senator Ping Lacson, may hirit mga kababayan, eto pong si Senator Rodante Marcoleta. At eto po yung post niya sa kanyang Facebook account. Sabi po dito mga kababayan, what now? Ito daw. Sabi dito, what now? Senator Rodante Marcoleta pursuit of the truth of the no suspended Senate Blue Ribbon Committee investigation on the anomalous flood control project. So parang sinasabi dito mga kababayan na kung kailan natutugis na o matutugis na ni Senator Rodante Marcoleta yung talagang mga ulo at sangkot daw dito sa maanumalyang flood control project na ito mga kababayan at mga palpak na proyekto ng ating gobyerno. Doon pa daw nahinto mga kababayan at nasuspend ito pong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. And then nagpakita pa nga sila mga kababayan dito ng na mga link na ganyan na kung saan mga kababayan, parang graph ata ito. Pakitama na lamang po ko na kung saan nakalagay dito Martin Romualdez, Saldico, Bonoan at etong si Gutesa. Tapos etong si Yusek Cabral. At eto mga kababayang si Senator Rodante Marcoleta na nag-iimbestiga daw. Dito daw po sa mga ito. So ngayon kung titingnan nyo, ang tanong ni Senator Rodante Marcoleta, ang hirit po niya, what now? Paano na daw po ngayon? Ibig sabihin, ano na daw po ang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? So parang gusto niyang ipamukha sa taong bayan na porkit nalalaman na yung katotohanan at maiimbitahan na etong si Romualdez at etong si Saldico mga kababayan, saka naman daw po nahinto yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at parang pinapahiwatig na rin po niya dito na kung kailan papunta na sa exciting part, doon pa daw nagpa siya na mag-resign di umano etong si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So ngayon, kung titingnan ninyo, sinasabi niya dito na what now? Ano na mangyayari ngayon? After niya matugis yung mga totoong sangkot, mga kababayan at ulo, saka naman daw na-suspend yung Senate Blue Ribbon Committee. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo sa hirit na ito ni Senator Rodante Marcoleta? Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po mga kababayan, dyan po sa topic na yan.